So mga kamatis, mga kaibigan, panoorin natin to. Mag-amang Duterte ng kampanya sa Leyte habang binabaha mga residente ng Davao City. Sa halip na damayan, iniwan ni na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte ang mga binabahang residente ng syudad nitong araw ng Linggo. Oo nga naman, no? Kasi nga, mangangampanya na kasi sila ngayon sa national level. So, what do they care about sa Davao? I don't know, parang ganun kasing lumalabas eh. Well, totoo naman to, nasa Leyte sila, nagparang press tour sila dyan. As early as now, nakikita mo, parang nagpe-press tour sila. Siguro, technically, hindi siya campaign, pero the thing is, nag-aano na sila eh, nagsusyudad-syudad na sila eh. Ano ba naman ang point kung bakit pupunta sila dyan sa Leyte? After saying na, kami po dito ay tatakbo, sabi ni Sara Duterte, 'di ba? Tatakbo daw yung tatay, tatakbo daw yung dalawang anak niya, pati si Baste, 'di ba? Kailan kaya si Duterte, 'di ba? I mean, it's such an embarrassment. Well, it's a free country, pero it's such an embarrassment to our political system na makikita natin that they are really trying hard to stay in power. Yung relevance nila sa political scene na it's slowly diminishing away. Maintindihan ko pa si Sara kasi siya naman talaga yung front runner sa survey. Pero mind you, pababa na rin yun. Kasi ang daming palpak eh. Sunod-sunod yung palpak eh. Ngayon, ang kailangan nila ngayon is to consolidate their base. Eh, kita mo, nagkakalat sila ng EAT sa Pilipinas ngayon, di ba? Sabi ni Digong, hindi daw siya tatakbo. Tatakbo. Kahit may alalay, tatakbo pa rin. Instead of focusing on Davao, nakita nyo naman na binabaha ngayon, ang ginagawa nila, pupunta sila sa mga dyan para umepal. Politics at its finest. Not knowing na, kita mo parang parang pag maganda, ang nangyari sa Davao, it's always the Duterte. Mababa yung criminality sa Davao, thank you sa mga Duterte. Pero pag pangit yung nangyayari sa Davao, katulad ng baha sa Davao, which is actually happening. Ito, in-screenshotan ko, baka ma-delete eh. Ayan. Sasabihin, hindi naman taga dyan ng mga Duterte. Hindi, iba yan. Pero pagka about sa positibo, about sa Davao, wholesale ang Davao bigla. Pero kapag mali na, pag-usapan natin, mali yung ganong mentality na yon. Dapat, kung gaano ka-intense yung criticism at saka yung papuri, parehas lang dapat. Ngayon, hindi pwede kasi sasabihin, hindi naman Christian mga Duterte dyan. Ito pa, naaalala nyo to, nung nagsimula yung taon, alala ko to kasi ang laki talaga nito. Basahin ko na lang. DPWH confirmed 51 billion allocation to Paulo Duterte district in 3 years to Rodi's term. Yan. 51 billion pare. DPWH. Anong nangyari? Saan napunta yun? Hindi ko alam. Hindi naman ako engineer eh. Pero ang alam ko, nagbabaha sa Davao. Yan ang facts. Iyak pa dyan sa comment section. Tuloy na natin. Duterte, ang mga binabahang residente ng syudad nitong araw ng Linggo. Malamang din na kayo kailangan. Ganun talaga eh. Lilipat na sila sa national scene eh. Sigurado, pag national scene, hindi naman lahat ng parte ng Pilipinas binabaha. Yung ibang mga DDS, ayan na. Consolidating ng mga tanga dito sa Pilipinas. Alam nyo, okay na yung nabudol kayo last election eh. Uniteam na yan, okay. Pero ito ang matindi pare. Hanggang ngayon, hindi. Ano ba yan? Naapi ba yung mga yan? Ang gayaman niyang mga yan. Asan yung confidential funds? Tuloy na natin. Ilang resident na-upload ako sa inyo eh. Ang nagpost sa social media ng sinapit ng kanilang lugar dulot ng walang humpay na pag-ulan. Makikita sa video na kuha mula sa Barangay Kamansi, turil ang malakas na daloy ng tubig baha, gayon din sa Kalinan. Ayon sa isang nagpost, nagiba ang dike dulot ng malakas na agos ng tubig kaya pinasok ng baha ang maraming Ano kayo nangyari dun sa 51 billion na yan, no? Malamang binaha din siguro. Kabahayan. Batay sa advisory na inilabas ng Civil Defense Davao Region. Ito yan.
Ano? Nakakaapekto at nagdadala ng mga pag-ulan sa eastern Sino ba gumawa nito? Si Ernie Baron? section ng bansa ang Galing mo sa sa meteorology. easterlies. Nauna rito sinabi ni Vice President Sara Duterte na naghahanda na ang kanyang ama at Talaga? Politics mga talaga. kapatid na sina Mayor Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte sa kanilang pagtakbo sa 2025 Seryosohin talaga nila, no? Biruin mo, namigay din sila ng bigas. O, inaasal nila, may Romualdez rice din. Daw, eto, anong tawag dito? Dotae bigas. Dapat quits lang. Quits lang. Palan lang. O, midterm senatorial elections. Nako. Ang titigas ng mukha nitong mga to, no? Well, nagre-report lang naman yung nagsasalita. Pero, si Ernie Baron, kasi galing ng graphics niya eh. Pero, mukhang yun talaga yung ginagawa rito. So again, paulit-ulit tayo dito and hanggang sa siguro dumating sa 2025, vote wisely po. Kita naman no, nagbabaha sa Davao na kailangan kayo doon. Doon kayo mamigay ng bigas. Ayan no, namigay ng bigas eh. May bigas may bigas eh. O, doon nyo ibigay yung dotae bigas. O, di everybody happy. O, kesa dyan na obviously, dyan pinanganak sa Leyte kasi pinanganak si Samar Leyte, si dating Pangulong Duterte. Di syempre consolidating the base ang tawag diyan. O this is the frustrating part dito mga kamatis, mga kaibigan eh. Dahil kitang-kita kung ano yung ginagawa nila. Kitang-kita na pumupunta sila dyan sa mga liblib na lugar dyan kasi madaming botante dyan. Yung siguro konti na lang yung sa Davao doon, di ba? Hindi na nila kailangan yung Davao kasi meron ng measure votes na sila doon sa certain parts ng Davao. Yeah, truth be told, malaki ang Davao and hindi lahat ng parts ng Davao binabaha. Pero the thing is, alam ng Pilipino na ang Davao is Duterte country. Ibig sabihin, kapag sinabi mong Davao, ang unang papasok sa utak ng tao, nakatatak na si Duterte. Yung mga Duterte na yan, si Sara Duterte, si Pulong, si Digong, all of them. Tapos, ang kailangan kayo ng Davao ngayon na tulungan yung mga tao doon kasi sobrang baha eh. Yan ang dami mong bigas dyan, idol. Ba't di mo ibigay doon? Hindi kasi syempre, kailangan natin mag-expand ng voter base natin. Kasi as early as now, kailangan nila ng reach, bagong reach sa iba't ibang part ng Pilipinas. I mean, malamang hindi ganun kalakas yung machinery nila. Kumpara mo sa Uniteam na ang daming political party na nagkaisa-isa doon. And hopefully, mga kamatis, we've learned our lesson from the previous election. 'Di ba? Okay na yung una, nabudol ka na itong mga to pinagboboboto mo, di ayan. Tapos ngayon, ibabalik mo sa Senado, di nawakwak lang yung gobyerno natin. Kasi obviously, kahit gaano ka tamed yung mga sagot ni President Marcos na sinasabi niya na okay pa rin sila ni Inday Sara, deep down, syempre, that's the politically correct way of saying it. Pero nakita niyo naman kung paano itrato nitong mga Duterte si Marcos, 'di ba? Wala na silang nirerespeto. As long as mabalik sa kanila yung kapangyarihan nila, okay lang. And this is the people that you want na iupo ngayong 2025. Give yourself a break. Hindi na to about sa kanila, about sa iyo to. Bigyan mo ng chance yung sarili mong pumili ng ibang mga iboboto na iba naman, 'di ba? Give others chance to run this country. They've already had how many years of isipin nyo na lang yung mga nangyari dati mula sa Pharmally, sa DepEd, all of these are the people na gusto mong ibalik sa power. Why? Life is not a movie. Nagkamali ka na isang beses, you have your chance at 2025 and this coming 2028, now the power is yours. All you have to do is action. Yun yung kailangan natin dito, mga kamatis, mga kaibigan. Tsaka dun sa mga taga Davao, parang awa nyo na po. Kayo din, mag-isip-isip na rin kayo kung sino yung iupo nyo. Bumaba yung criminality, binaba rin naman kayo. Criminality ba talaga importante o
Paano ba talagang bababa kriminal diyan, binaha lahat ng puwedeng Ay naku mga kamatis, mga kaibigan, I love the Philippines. Yun lang naman, Jege mga lod.